Let our hearts be set only to your word. Let our hearts be set only to your righteousness. At naniniwala po kami na bawat iyahayag mo sa amin ay magiging kasangkapan upang kami ay lalong lumago at lumibay pa sa aming pananampalataya at paglilingkod. Dalangin din ang lingkod na pagpalain ng lahat na makamay na lumigay para sa iyong gawain, Panginoon Diyos, hayaan ng puso nila ng pagbibigay ay laging manatili upang sa ganon, laging natugunan ng lahat ng pangailangan ng aming iglesia. At sa kanila naman, Panginoon Diyos, ay palipang ito at patuloy na sumplihan ng iyong kabutihan at katapatan sa iyong mga salita sa pamamagitan ng masagana at biyaya mo at pagpapalang itubuhos sa kanyang buhay. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang katagumpayan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpan po natin ang Diyos. Alam ko po ng basa ko sa atin ay blessing na. Because in our song, I read for you alone that we are not people Jesus Christ. Nasa kabila po ng sinasabi ng ating awitin na ako'y mabubuhay lamang sa iyo, mabubuhay kay Jesus Kristo, kaya hindi natin ito nagagawa. That's why we need to be careful our songs. We need to mind we have to follow Jesus Christ. Kaya siguro, kailangan maging maingat tayo sa ating mga inaawit at kailangan siya lamang ang maitangin natin sa ating mga buhay. Because that kind of song is very difficult song to us. Naniniwala ko na napakahirap ng awitin yun para sa atin. Just like I said, true believers and those who are really follow Jesus Christ, they can see that kind of song. Maaring na umawit sa mga awitin yun ay mga totoo at tunay na naglilingkod sa ating Panginoon sa Yes, Kristo. but probably today, we try to sing song to God with our own emotion, not with faith. Pero ang nagiging problema ngayon, maaaring maawit tayo sa Panginoon, ngunit hindi ito sa pamamagitan ng ating buong puso at tunay na pananampalataya, kundi sa pamamagitan lamang ng ating mga emosyon. But in the last day, we will be judging according to our own songs. Kaya naman sa unang araw, maaari tayo ng natulan ng Diyos sa ating mga inaawit. That's why it's okay, we can sing song to God, but with all our mind, God, please, maybe follow to just with true mind, we have to sing song to God. Maaari naman talaga tayo mabawin sa ating Panginoon, pero gawin natin ito ng buong ating kaisipan at buong nating puso sa harapan ng ating Panginoon. But then, not only song to God, we have to also decide. If God told me, I really follow to you. Sa pamamagitan ng awitin iyon, ay hayaan po natin na magkaroon tayo ng isang pagpapasya na kung talagang loloobin ng Panginoon, tayo susunod sa Kanya. You know, if you are really in the truth, you will really change and follow Jesus. Alam niyo ba na kung talagang tayo nasa katotohanan, tayo may tunay na susunod sa ating Panginoon. That is really almost you don't like follow Jesus. You want to live on yourself. Pero karamihan sa atin ay ayaw natin sumunod sa ating Panginoon sa Kristo at namumuhay lamang tayo para sa ating mga sarili. Not yet totally people, not yet we have known the truth. Siguro nga ay dahil hindi pa tayo lubos na nababago at hindi pa natin lubos na naunawaan ang katotohanan. Okay, First John chapter 2. Unang 1, kabanatang 2. First John chapter 2, 12 and 14. 12 hanggang 14. Unang 1, kabanatang 2, talata po'y 12 hanggang 14. Kayo'y sinusudatan ko, munti kong mga anak, sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Kayo'y sinusudatan ko, mga ama, sapagkat inyong nakikilala, yaong buhat pasat ng pasimula ay siya na. Kayo'y sinusudatan ko, mga binata, sapagkat inyong dinakit ang masama. Kayo'y aking sinulatan, bumunting mga anak, sapagkat inyong nakikilala ang ama. Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yung buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malalakas, at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo, at inyong dinakit ang masama. Now John said, there are three different kind of rebellious believers.
Dito ay binabanggit ni Apostol Juan yung tatlong klase ng kalagayan ng isang mananampalataya ng isang mananampalataya. The little children, and the young men, and then the fathers. At inihay dito ang tungkol sa mga bumuting anak, mga kabinataan at mga tatay. Ama. These little children, their sins are forgiven by the name of Jesus Christ. At binanggit dito na yung mga bumuting anak ay mga itinatawag at mga kasalanan sa pangalan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Verse 13 said, these little children, they don't know how to Father. At itong mga bumuting anak din dito ay nilarawan ng buwan ng mga nakakilala sa Ama. Yeah, but young men, who's the young men, they can overcome the wicked one, the devil. Samantalang yung mga binata naman ay nilarawan bilang mga dumaig sa masama. And then verse 14, diba, this young man also they can overcome the evil one because of they have the word of God. At sa 14 naman ay sinabi ng mga binatang ito ay nanaig ng malakas laban sa masama dahil sa salita ng Diyos. But he says our fathers, verse 13 said, the fathers, because you have known him who is from the beginning. Ang doon naman sa mga ama ay inilalarawan na silang nakakakilala buhat sa Diyos na buhat pa sa kasimulain siya na. And then verse 14 also, one more time said, fathers, because you have known him who is from the beginning. At muli itong inulit sa talatang 14. Yeah. That's why you have to really understand what's the meaning of this verse. Fathers, because you have known him who is from the beginning. Kaya naman kailangan natin magnawa sa gabi ito kung anong ibig sabihin ng mga sinulatang ama na kung saan nakikilala nila yung nasa pasimulay siya na. Like us, newcomers, new believers, they know the Christ and God the Father because they are saved from the sin through the name of Jesus Christ. Ang mga bagon sa pananampalataya ay nakikilala sa Yesu Kristo maging Ama sapagkat kinikilala nila na sila'y napatawad sa kanilang mga kasalanan sa pangalan ng ating Panginoon Yesu Kristo. They believe Jesus and then God the Father, also Jesus Christ who came through God the Father. Ibig sabihin na kilala nila sa Yesu Kristo at ang Ama na sa Yesu Kristo yung galing mismo sa Ama. Young men, like us, dear young men, they are so strong. By the word of God, they overcome the evil one. Samantalang yung mga binata naman ay nilalarawan bilang mga malalakas na kung saan napagtatagumpayan ng masama dahil taglay nila ang salita ng Diyos. But these two groups, they don't know who is from the beginning. Pero sa kabila ng lahat ng bagay nito, itong dalawang grupo na ito ay hindi nakikilala yung siya na nasa pasimulahan. When I took the Bible dictionary, almost professor of the Bible, professor of the theater seminary, they said this meaning this God is only Jesus Christ. This God. Alam niyo po ba na yung ayon sa aking pagsisiyasat sa diksyonaryo ng Biblia, karamihan po ng mga nagtuturo ng Biblia ay sinasabi ang tinuturing dito na Diyos kay Jesus Kristo. I think almost pastors, they believe this, you have known him who is from the beginning means only Christ Jesus. At karamihan nga ng mga pastor, maaari ang tinikilala dito na siya na sa pasimula ay naroon na ay si Jesus Kristo. Also, one more group, they said, this says about the Father and Christ Jesus. Samantalang yung isang grupo naman ay tinutukoy po doon ay ang pagkilala kay Jesus Kristo at sa Ama. And then on these few professors, they said, this says about God, the God. At kakaunting mga tagapagturo ang nagsasabi
na ang kinikilala nila dito ay ang Diyos lamang. How about your opinion? Who is the Him who is from the beginning? Pero para sa inyo, sino ba yung tinutukoy na siya na sa kasimula pa siya na? That's why you have to check all the John's books from the John and then First John also. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin siyasatin ang lahat po ng mga aklat ni Juan mula po doon sa Ebanghelyo ng Juan hanggang sa unang Juan, ikalawang Juan at Yeah, first check this, First John chapter 2, John says about new commandment, the Logos, word of God, Logos. At muli, sa unang Juan, kabanatang 2, ay makikita po natin dito yung tinatawag na bagong utos na kung saan tungkol doon sa tinatawag na salita o Logos. Not just verse 3, diba? Now, by this, we know we know Him if we keep His commandments. Sinabi nga po sa verse, ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung dinutupad natin ang kanyang mga utos. And then verse 5, whoever keeps His words, Logos, whoever keeps Logos, truly love of God is perfect in Him. By this, we know that we are in Him. At doon sa 5 ay datapat ang sino mang tumutupad sa kanyang salita o doon sa Logos ay tunay na sa kanya ay naging sakdalang pag-ibig ng Diyos dahil dito'y nalalaman nating tayo ay nasa kanya. Now, verse 5 says about Logos, diba? Whoever keeps His Logos, and then they are really in God. They are really in God. At ang ibig sabihin ng 5, ang sino man kung tumutupad sa kanyang Logos ay siya po ang tunay na makapatunayan nasa Diyos. And then verse 6 says, but he who says he abides in Him ought to himself also to walk just as He walked. At doon sa sahihis ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. And then verse 7 also says about His commandments. At ganoon din po sa talatang 7 ay tinutukoy po ang tungkol sa kanyang utos. First said, I like no new commandments to you, but an old commandment that you have heard from the beginning. Sabi dito, wala akong sinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo, buhat ng kasinunod. Yeah, because in the book of John, Jesus said, this is my new commandment, He said. Sapagkat sa aklat ng Juan, ay sinabi niya nga po ni Jesus na ito ang aking bagong utos. But John said, this is not new commandment, already old commandment, because already from the beginning, God was said about these commandments. Pero sinabi mismo ni Apostol Juan na ito po hindi bagong utos, kundi isa ng dating utos, ayon sa sinabi ng Logos. Yeah, that's why verse 7 again, these old commandments, the word which you heard from the beginning. Ang sinabi nga po doon, kundi isang dating utos na nasa inyo'y buhat ng pasimula. Dating utos na salita na inyong narinig. Yeah, he said, but this old commandments is the Logos which you heard from the beginning. Ibig sabihin, ito yung dating utos na Logos na dating yun ang narinig sa pasimula. But verse 8, again he said, new commandments. Why? True light already shine to you. That's why he said, this is new commandments. Because after you need to be born again, you can obey these commandments. Pero pagdating dito sa versikulo 8, ay binanggit na naman yung isang bagong utos. Bakit? Sapagkat tumating na yung ilaw at ang sino pang ipinanganak na muli ay ituturing na isang bagong utos na ito na tinatanggap ng bawat isa. What's the meaning of the true light already shining to you? That is already you are being born again. That's why you can obey these commandments. Kaya ang ibig sabihin, ang tunay na ilaw na lumiliwanag na sa inyo, ibig sabihin kayo ay pinanganak na muli, kaya naman ito'y natanggap natin yung isang bagong utos. Like this, First John chapter 2 says about Logos. That's why we can understand who is that God, who is from the beginning. Kaya nga po, binabanggit ng kabanatang 2 ang tungkol sa Logos, kaya sa pamamagitan nito ay maunawaan natin mabuti kung sino po yung tinutukoy na nasa pasimula siya na.
okay, let's see, because this logos is most important topic in the Bible. Tandaan po natin, yung logos na yun ay ang pinakamahalagang bagay na dapat po natin pag-aralan sa Biblia. Yeah, because this logos is God Himself. Sapagkat ang logos na ito ay tumutukoy sa Diyos mismo. Already last week, I explained to you about Hebrew chapter 4, 12, 13. Chapter 13 says about the logos is living and active. Naipahayag ko na pa sa inyo nung nakaraang linggo tungkol sa Hebreo Kabanatang 4, talatang 12 hanggang 13, na kung saan ipinapahayag ko na yung salita ay buhay at aktibo. Yeah, verse 12, the word of God, logos is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the division of the soul and spirit and joint of marrow, even the soul, our mind, into our heart. Iyan ang sinabi ko sa talatang 12, kabanatang 4 ng Hebreo, na sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang taba na may dalawang talim na bumabaon hanggang sa pinaghihiwalay ng kaluluwa at spirito. And then verse 13, that's why there's no creature hidden from His sight, from God's sight. Ang pagdating ko sa 13, kaya naman walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Yeah, that's why you can understand. Verse 12, this logos God Himself. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin sa pamagitan ng talatang 12 na yung salita o yung logos na yun ay kumakatawan sa Diyos mismo. Yeah. That's why, according to this logos, our status will be changed in heaven. At sa pamamagitan nga po ng logos na ito ay maunawaan natin mabuti yung ating kalalagayan doon sa langit. Yeah. That is Genesis chapter 1. God created animals and men, human beings, Adams, 5 and 6 days. At kung paano nga po sa pagdating doon sa Genesis, kabanatang 1, na nilikha ng Diyos ang mga hayop at ganun din ang mga tao. What's already we have known, we have understand all the animals, they have no logos, no seed with word of God. Anong pagkakaiba? Alam natin na yung mga hayop ay nalikha na wala pong taglay na logos o walang binhi na tinanggap. Yeah, but only God created man according to His image and likeness. That's why their food is really different. Already they are eating the truth word of God. Samantalang ang tao ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis at larawan, kaya naman wala roon iba ang kinakain ng tao, kundi yung salita ng Diyos. Animals, their food is only like grass, no seed. But Adam also created according to God's image and likeness. Their food is spiritual, real spiritual food. We see the word of God. Samantalang yung mga hayop, ang kinakain nila ay mga damo lamang at wala pong kinakain sila na mayroong binhi. Samantalang ang tao, ang kinakain po nila ay kakaiba sapagkat sila mismo lamang yung kumain ng logos o yung may binhi. That's why like this okay. First Corinthians chapter 15, Unang Korinto 15, 38, 39. 38 hanggang 39. Datapwat ang Diyos ay nagbigay ng katawan dito ayon sa kanyang pinagaling, at sa bawat hindi ay may sariling katawan. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao, at may ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Now, Apostle Pablo said that God will give to a body according to our sin. Ibig sabihin, lahat ng katawan ay binigay ng Panginoon ayon sa kanyang pinagaling na bigyan ng binhi. That's why he said, flesh is not same flesh. There's all different flesh, different body. That is animals, all different kind of animals, and then also like as men's body.
Kaya naman sinabi doon sa 29 na hindi magkaisang laman ang lahat ng manilalang. Iba ang laman ng tao sa laman ng mga hayop. That's why I think in the heaven, will is all different kinds of spiritual life. Kaya nga ako iniisip ko, pagdating doon sa kalangitan, iba-ibang spiritual na katawan ang aming tatanggapin. Just I believe, but it's okay. You don't like it, it's okay. Never mind, it's okay. At yun ang aking pinapanaligan, nasa sa inyo naman kung ito'y tatanggapin ninyo o hindi. Okay, First John, chapter 1. Unang buwan, kabanatang 1. Verse 1, okay, 어떻게 sabay-sabay tayo. Talatang 1, yaong buwan sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. This verse 1 says about Logos. Ang binabanggit po ng talatang 1 ay tungkol sa Logos. Which was from the beginning about the word of life, the Logos of life. He said about Logos of life. Na siya po yung binabanggit na salita ng buhay. But John said, we have heard, also we have seen with our eyes, we have looked up, and also with our hand touch him, touch the Logos. Ang binabanggit ng Apostol na itong binabanggit na Logos na ito'y kanilang narinig, nakita ng kanilang mga mata, namasdan at nahipo ng kanilang mga kamay. Yeah, that's why this verse 1, until now we believe this says about Jesus Christ. Kaya naman naniniwala ako na yung versikulo 1 ay inisip natin ang tinutukoy dito ay si Yesu Cristo. Yeah. But when Jesus Christ became man, he was not alone. Also God the Father, Holy Spirit came to us with Jesus Christ. Pero kailangan natin maunawang mabuti na bagamat si Yesu Cristo ay nagkatawang tao, hindi po siya nag-isa sapagkat kasama niya rin ang Ama at kasama niya rin ang Espiritu Santo. That's why Jesus said to Philip, if you see me, you see the Father. He was not alone. He was with Jesus, God the Father. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus kay Felipe na kung ako'y nakita mo na rin ang Ama sapagkat hindi siya nag-isa, lagi niyang kasama ang Ama. In the beginning, there's the Word. This Word of God. Nasa pasimulay naman ng salita at iyon ang salita ng Diyos. Yeah. But this Word became the flesh of Jesus Christ came to us. At yun yung salita na naging katawan ng ating Panginoong Kristo na siyang sumaating. In the beginning, the Logos, he was God with God. We could not see him, cannot touch him. Pero sa pasimula, yung Logos na yun ay ang Diyos. Diyos na hindi natin nakikita at Diyos natin na hindi nahawakan. You know, this is focus. This Logos is God himself. Pero kailangan na maging sentro nito na yung Diyos, yung Logos na yun ay ang Diyos mismo. This Logos is not ghost or not Holy Spirit. Kaya itong Logos na ito, hindi natin pwedeng sabihin isang multo lamang o isang Espiritu. This Logos, God himself, really is alive. Sapagkat yung Logos na yun ay nagpapakilala ng kung sino mismo ang Diyos at siya ay buhay. That's why this Logos in the beginning, but this Logos came to us with Jesus Christ. That's why verse 1, we have seen, we have heard, we have seen him with our eyes and then touch with our hands. Sa pasimula ay naroon na ang Logos na yun at yun yung Logos na binabanggit ng pasimulan na nagkatawang tao na siyang narinig natin, nakita ng ating mga mata, namasdan at nahipo ng ating mga kamay. And then verse 2, it changed. The light was manifest. We have seen, and bear witness. And declare to you eternal life, which was with from Father, and then was manifest to us. At biglang ipinalit yung sinasabing ang buhay ay kahayag, aming nakita at pinatutuhanan, at sa inyo aming ipinalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama na sa atin ay nahayag, sa versikulo 2. Yeah, this verse 1 and verse 2, we have to understand separate. Yeah, separate. Ibig sabihin, mula doon sa versikulo 1 hanggang versikulo 2, ay kailangan may hiwalay na pakunawa ang tao sa sarili. Verse 1 says about Logos,
who is in the beginning, verse 2 says about Jesus Christ. At ang binabanggit nga po na versikulo 1 ay ang logos na nandun na sa pasimula, samantalang ang binabanggit sa versikulo 2 ay si Jesus Cristo. Yeah, that's why the light, because there's light in the logos, and then manifest us through Jesus Christ. Kaya naman sinabi doon ang buhay, sapagkat naroon ang buhay sa logos, at yung logos na yon ay nagmanifesto sa atin, at iyon ay si Jesus Yeah, Cristo. that's why verse 2 says, light was manifest, and then we have seen again, separate. Verse 1 also says, we have heard, also we have seen. But verse 2 also says, we have seen, also bear witness. At katulad ng versikulo 1, sinabi doon ang buhay ay nahayag, at ang sinabi nga po kung paano sinabi doon na ating narinig, katulad sa versikulo 1 ay ganoon din, ating nakita ay gayon din ang sinabi po sa versikulo 2. Almost believers, they don't understand about Trinity God. That's why they cannot understand these verses. At dahil nga po maraming mananampalataya ang hindi na unawa ang mabuti ang tungkol sa tatlong person ng Diyos, kaya siguro hindi nila naunawaan ang versikulo ito. Because they think Jesus is just man. Even though some believers, they said Jesus is God, but they are not truly believing. At dahil nga po iniisip nila na si Jesus Cristo ay tao lamang, kaya kahit na nakasulat dito at nababasa po nila, maraming mananampalataya hindi nila ito pinapanalingan. 2,000 years ago, the Jesus Christ came out from the Father and then come to us. But He was not alone. He was with God the Father. 2,000 taon na nakalipas na kung saan ang aming Panginoong Kristo ay nagmula sa Ama at siya'y naparito sa atin. Pero hindi po siya nag-isa sapagkat kasama niya ang Ama ang Espiritu That's why Santo. verse 2 said, eternal life, which was with the Father and was manifest us. Ang sinabi sa versikulo 2 na siyang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama na sa atin ay nahayag. That's why you can understand Jesus Christ, when He came to us, He has life. And then we have seen, and then it is, He was life. He was life. Kaya naman, maunawa natin mabuti na sa pagparito ng ating Panginoon Jesus ay nahayag ang buhay, ating nakita at ito'y kanyang pinatotohanan at siya ay buhay. Okay, one more time. First time, John chapter 1. 1, kabanatang 1. John chapter 1, verse 1, diba? It was from the beginning. Okay. In the beginning was the Word was God. The Word was God. Nang pasimulay siya na ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Logos, diba? Logos. In the beginning, there's Logos. Logos with God. And then Logos was God. Na sa pasimulay, binabanggit na naroon na ang Logos, at ang Logos na yun ay kasama ang Diyos, at ang Logos na yun ay Diyos. But verse 2, this Logos changed Him, because Logos is being Himself. At pagdating doon sa Diyos ay napalitan na ito sapagkat yung Logos na yun ay kumakatawan mismo sa Diyos. He was in the beginning with God. Na siya rin ay nasa pasimulay, sumasa Diyos. And then verse 3, all things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Sa pres, ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya, at alinmang lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Verse 4, in Him was life, the life was the life of man. At pagdating sa 4, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. This John chapter 1, verse 1 to 4, that is saying 1 John chapter 1, verse 1. Kaya nga po masasabi natin ng 1, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 4, ay katulad din po ng unang 1, kabanatang 1, talatang 1. From 5 says about Jesus Christ. Sapagkat mula doon sa 5 ay ang binabanggit na si Jesus Cristo. Even though Apostle Pablo said, in the beginning, God said, let there be light. That is light is Jesus Christ. Kaya mabagisa ko sa Pablo ng gawa mabuti na sinabi ng Diyos sa pagkasimulay ng kanyang paglikha ay magkaroon ng liwanag at nagkaroon na at ang liwanag na yun ay si Jesus Cristo. First day, God said, let there be light. That light
was Jesus Christ. Kaya nga nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag at ang liwanag na yun ay kumakatawan kay si Kristo. Yeah, that's why verse 5, though light shines in the darkness, but darkness we cannot comprehend it. Kaya pagdating sa talatang 5, sinabi ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi na pag-unawa ng kadiliman. That's why from people, I still understand. That is, John chapter 1, verse 1, I thought this says about the Father. Alam niyo po ba dati na hindi ko na rin kaya hindi ko unawain, kaya naman iniisip ko na yung talatang isa ay kumakatawan o binabanggit ay ang tungkol sa Ama. But I don't like to make this some trouble, that's why just all the time I said to you, it says about this Jesus Christ. Pero dahil nga po ayokong gumawa ng malaking problema sa inyong pangunawa, kaya lagi kong binabanggit ng tinutukoy doon ay si Jesus Cristo. But this time, we have to really understand about robots, about who is from the beginning. We have to really understand. Pero sa kasalukuyan ay kailangan natin maunawaan ang tungkol sa logos na yun na nagampa sa pasimula. Now, I think you are not very Christian because already you have the Word of God and then you can overcome the evil one. Masasabi kong hindi na kayo mga bata sa pananampalataya at meron na kayong matatag na pananampalataya at kaya nyo nang mapagtagumpayan ang masama. Very Christian, they don't know, they don't know. They have no mind about the Word of God. Just they want to be saved through Jesus Christ and then only just believing at the Father. Samantalang mga bata sa pananampalataya, sapat na po sa kanila yung manalig at magkaroon ng kaligtasan at wala silang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. They have no mind about who's God, just they want to be saved and then only then they have interest about blessing, physical needs. Ang importante na lamang sa kanila yung tinatawag na kaligtasan at hindi na mahalaga sa kanila na makilala pa ang Diyos Ama at ang kailangan lang nila ay kaligtasan at manalig. But if you have interest about the Word of God, you are not very Christians. Kaya nga po kung ang isang tao po, isang mananampalataya ay naroon ang kanyang pagsentro sa salita ng Diyos, hindi ka na matatawag ng bata sa pananampalataya. If you want to really obey the Word of God, you are already in the truth. Sapagkat kung ikaw ay nagnanais talaga na sumunod sa Diyos, ikaw ay nasa katotohanan na. Hallelujah. Amen. But if you want to be perfect, as son in heaven, you have to really totally obey His commandments. Pero kung gusto natin talaga maging ganap na anak ng Diyos doon sa kalangitan, kailangan natin ganapin yung kabuuan mismo ng utos ng Diyos. I'm sorry because from first time, when I believe in Jesus Christ, just my only one prayer, not my will, your will be done to me. All the time I pray to God. Ako yung hihingi ng paumanhin sapagkat simula naman talaga ako na makakilala sa kailangan ng ako'y paguhan. Ang lagi ko kong ninanasa ay masunod ang kalooban niya, hindi ang kalooban niya. Of course, I went to Japan to meet rich men, but I did not pray for rich men. Alam niyo po ba na ako ay pumunta sa bansang Japan para po yumaman, pero hindi ko na ipanalangin na ako yumaman. Also, when I come back to Korea, this is my one plan, open new business. Kaya nga po sa pagbabalik ko sa Korea, ang tanging ninanasa ako'y makapagbukas ng isang bagong pagkakakitaan. But at the time, when I prayed to God, God, if you are willing, open my ways, but not my will, your will be done to me. Pero naging aking panalangin, Panginoon, kung ito'y loloobin mo, ikaw ang gumawa ng daan. Kaya naman wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban. Yeah, because from first time, it is really important, my Father's will to me, not my will. Sapagkat sa unang pagkakataon pa lamang ng aking buhay, ay mahalaga na masunod ang kalooban ng Ama, hindi ang kalooban ko. That's why I studied in graduate course in Japan, but I have no interest about studying. Yan ang dahilan kung bakit ako ay kailangan magtapos sa isang universidad doon sa Japan, pero hindi po ako interesado sa pag-aaral. Yeah, because already my mind was in Jesus Christ. I want to follow Jesus Christ. Sapagkat ang panahon yun, ang puso ko'y nakatuon na kay Kristo at gusto kong sumunod kay Kristo. Today, young man, you also saying, just, I don't know your prayer. I don't know your plans, your will. But if you are in the truth,
your prayer will be changed. Sa mga kabataan ngayon, hindi ko alam kung anong yung plano, at hindi ko rin alam kung anong yung ipinapanalangin. Pero kung kayo nasa katotohanan, mababago ang inyong plano. But if you pray to God, your new job, new business, you want to reach man, you are not doing God. Pero kung ang ipinapanalangin natin ngayon ay magkaroon ng bagong trabaho, magkaroon ng bagong pagkakakitaan, ibig sabihin wala pa tayo sa Diyos. We are men, we are men. That's why all the men have interest in money. But we have to pray to God. Your father, you love me, that's why your will be done to me. Tao lamang tayo, kaya naman alam ko po na ninanasan natin at napunin na nagnanais tayo magkaroon ng mga pananalapi. Pero kung tayo nasa Diyos, ang magiging panalangin natin, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo masunod. We also say, sometimes when I saw some money, big money in the TV, well, this might remind, oh, please give me. Sapagkat ganyan din ang aking naging karanasan kapag ako'y nanonood ng telebisyon at nakikita ko na mayroong pinapakita maraming pera, parang ninanasan na ibigay mo sa akin yan. Like this, there are so much, $100 bills, but so much like this, Kaya kapag nakikita ko ng mga nakatambak na pera, lalo na ito ng $1,000, parang sinasabi ko gusto ko ganun karami rin ng pera. Because I want to ministry, diba? If I have that money, I want to use for ministry, not for myself. Sa akin naman kaisipan ay para sa ministeryo. Wala naman akong iniisip para sa aking sariling kapakanan, kundi lahat yun ay gagamitin ko para sa aking gawain. Yeah. Now, I want to explain to you about the logos. This is life. Sa kasalukuyan ay pinapaliwanag ko sa inyong tungkol sa logos. Kapag meron logos, meron buhay. Apostle Pablo said, we are waiting heavenly tent come upon to us. Sinabi mismo ni Apostol Pablo sa atin, ang tanging hinihintay po natin ay yung tabernakulo mapa sa atin na galing sa langit. What is that heavenly tent? According to 1 Corinthians chapter 15, that is resurrection, our resurrection body. At yung tinutukoy po ni Apostol Pablo na yun na isang templo galing sa kalangitan ay yung ating magiging bagong katawan sa muling pagkabuhay. According to Word of God, we receive different tent, different body. Sapagkat ayon doon sa pagkatanggap natin ng salita ng Diyos, ay magkakaiba yung tatanggapin natin spiritual na katawan. Even though you can watch service and then prayer, but you are not obey to Word of God, you cannot receive true body, spiritual body. Kaya nga po, magama tayo dumadalo sa ating pong pananalangin at dumadalo tayo sa ating pananumbahan, hindi po sapat iyon para magkaroon tayo ng katawan spiritual. For example, when I was a high school student, that time really I believe Jesus Christ. Maybe I did not go to 4 years university. Alam niyo po ba na kung ako'y nakakilala sa Panginoon sa panahon na ako ay nasa sekundarya pag-aaral, maaaring hindi na ako nag-aral ng universidad. From first time, much better go to theological seminary. Sapagkat naniniwala ako na mas maganda kung matapos na aking sekundarya, ay tumuloy na ako sa isang Bible school. Junior starting from next month, theological seminary in the house. At si Jim yung nga po ay mag-umpisa po ng kanyang pag-aaral sa theological seminary sa susunod na buwan sa pamagitan ng online. This theological seminary school is in Los Angeles, in US. Sapagkat yung kanyang paaralan ay nakabase doon sa Los Angeles, America. That school course is 4 years course. At alam niyo po ba na yung eskwelahan yun ay kailangan matapos na sa loob ng 4 na taon. But school allowed to Junior starting in the house 1.5 years. But after 1.5 years, you have to go to school study. Pero alam niyo, bagamat siya'y nag-aaral ngayon ng online, pinapayagan lang siya mag-aaral ng 1 taon at kalahati sa online, pero pagkatapos mo na kailangan niya mag-aaral sa mismong paaralan. He said 1 year used to be $500 million. Sinabi niya nga, alam niyo po ba na ang bayad ko doon sa kanyang eskwelahan sa loob ng 1 taon ay $1 million.
And then he said he need vacation time, he need some more study, and also get us different payment. Maging sa panahon ng bakasyon ay kailangan pa rin po niyang mag-aral sana, pero kapag siya ay nag-aral kahit na bakasyon na, iba pa rin ang bayad. That's why I think this tuition fees 1 year, 1.2 or 1.3 million. Kaya siguro kung pwentahin natin yung magiging kanyang kabayaran sa kanyang pag-aaral ay naabot ng 1,200,000 o 1,300,000. I think Chinya's mind is also same mind. He too, when he was a high school student, he nearly with Jesus Christ. He got to go to Canada, maybe he'll go to Canada Center. Maaaring nga po na yung kaisipan ni Jim Yong ay maaaring nakakatulad na sa aking kaisipan na kung ang pagkakilala niya ng lulusan sa Panginoon ay nangyari nang siya po ay nasa sekundarya, maaaring tumuloy na kagad siya sa isang seminaryo. Also, I spent 4 years immersed people into the Silica Seminary. Sapagat katulad ko rin, dumaan muna ako sa 4 na taon na universidad bago ako nag-aaral ng seminaryo. Jim Yong also, he started in Canada 2 years course, but college 2 years course. And then, now finally, into the Silica Seminary. Samantalang si Jim Yong ay 2 taon naman nag-aaral ng isang kolehiyo pag-aaral sa Canada at ngayon ay tinutuloy niya sa seminaryo. I worry about Jim Yong's life because I know the missionary's life. Ang totoo, nag-aalala ako sa magiging kalagayan ng Jim Yong sapagkat alam ko kung gaano kahirap ang isang buhay ng isang misyonaryo. But that is not because Jim Yong said, I'm not worried about because God is alive. Pero alam niyo ba, ang sinabi niya sa akin, hindi ako natatakot sapagkat alam ko ang Diyos ay buhay. Today, he can start with his job. But how about after 100 years, when you go to Los Angeles school, I don't know from that point, how can he make tuition fee and also living costs? Sa kasalukuyan, ay maaaring nga po kakayanin pa ni Jim Yong na makapag-aaral sa seminaryo. Pero ang magiging katanungan ay paano na pagkatapos ng 1 taon at kalahati na kailangan niya pumunta sa Amerika, paano na yung kanilang gagastusin at ang kanyang magiging kabayaran ng But Jim Yong, God will provide all his needs. Pero naniniwala si Jim Yong na lahat ng mga kanyang pangailangan ay pagkakaroon ng Diyos. Because that is God's promise, Logos. Sapagat yan ang pangako ng Diyos, yan ang Logos. You also say, because you are a young man, already in your song, I live for you only alone. Already that is your promise, but your promise. Ibig sabihin, sa inyong mga kabataan, maaaring ito'y maging buhay po ninyo, maging sa inyong pag-awit na sinasabi niyo, sa iyo lamang ako mabubuhay. That's real promise to God. That's why, please don't try to deceive to God. Ibig sabihin, mula sa awit ay naroon lang yung pangako sa Diyos at magmulilin langin ang Diyos. That's why, first sing song to God, sing song to God, check your mind, your plan, your decision. Ibig sabihin, sa pag-awit mo pa lamang, kailangan yung isipin na mabuti, bago ito awitin, ay kung ano ang plano mo at ano ang inyong binabalak. If you ever decide, follow Jesus Christ, you can sing song with your whole mind. Sapagkat kung buo sa puso mo at isipan mo na susunod kay Yesu Kristo, maaari mong awitin ito ng buong puso. But if you have no mind, pray with prayer. God, this time I will with faith. That's why I cannot follow you. But please touch me and then let me follow you. Pero kung wala pa doon ang iyong kaisipan, ay kailangan mong ipanalangin sa Panginoon na ikaw na maliit pa ng pananampalataya, ay tulungan ka ng Diyos upang magkaroon ka ng lakas ng loob na sumunod ng lubos sa Kanya. In the beginning, yes, Logos. The Logos was God. Nasa pasimula ay naroon ang Logos at ang Logos na iyon ay Diyos. This Logos, you can flesh body of Jesus Christ. At ang Logos na iyon ay nagkatawang tao at naging katawan ni Jesus Kristo. That's why Jesus Christ, He went from death by the Logos. Kaya naman si Jesus Kristo ay muling nabuhay mula sa patay sa pamamagitan ng Logos. You also say, not different from Jesus Christ, because we live as children. At dapat natin maunawa mabuti na wala tayong magiging pagkakaiba kay Jesus Kristo sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Jesus Christ, as a true
Son, the Logos became His flesh, means His life. Ang sa Jesucristo na bilang anak ng Diyos, na yung Logos na yun ay naging katawan, naging kanyang katawan. Ibig sabihin ito mismo ang kanyang daling buhay. Yeah. This Logos became flesh of Jesus means this Logos became His life, whole life, really obeyed the Logos. Ibig sabihin, kung sinasabi natin ang Logos na yun ay naging kanyang mismong katawan, ibig sabihin yung kanyang naging buhay ay ang pagsunod sa Logos. This time also saying, we have to really obey to the Logos. This Logos will be heavenly thing, our spiritual life. At yan din ang dapat ang maging buhay po natin, na kailangan na magkaroon tayo ng lubos sa pagsunod dun sa Logos, at mula doon, yung Logos na yun ang magiging ating panlangit na katawan. That's why even though after dying, we get from death to the Logos. Kaya naman kahit tayo mamatay, tayo muling magbuhay sa pamamagitan ng Logos. Okay, nakikita ba? Romans chapter 8, verse 11. Roma 8:11. Ngunit kung ang Espiritu niyo ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Yeah. Jesus, He shot on the cross, on the cross when He died. Father, please save my soul, my spirit. Yeah. Because Jesus shouted about as man in your hand. Sinabi mismo ng ating Panginoon Jesus at sinigaw niya doon sa krus, sa iyong kamay, inihabigin ko ang aking Espiritu. Yeah. That's why, because Jesus Christ, as a Son, He understands. He led from the Father. Sapagkat si Jesus bilang tunay na anak ng Diyos ay naniniwala na siya muling bubuhayin mula sa mga patay. Yeah, also Romans chapter 6 verse 4 saying, di ba? Yan din ang sinabi sa Roma kabanatang 6 talatang 4. Tayo nga ay mga nilig na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay sa pamamagitan ng palalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Like Jesus Christ, but because Jesus Christ led from the dead by the glory of Father, we also same. Kaya naman kung paano sa Kristo ay muling nabuhay sa pamamagitan ng kalalatian ng Ama, ganyan din ang ating magiging karanasan. That's why Romans chapter 8, verse 15, the spirit of sonship, who's the spirit of sonship of the spirit of son? That is the word of God the Father. Kaya naman sinabi doon sa Roma kabanatang 8 talatang 15, tinanggap natin ang spirito ng pagkukupko. Ano ibig sabihin ng pagkukupko? Ng Logos. Okay, let's go back to 1 John chapter 2. Balikan natin ang unang 1 kabanatang 2. From verse 12, di ba? There's no problem about the children because already we are saved from the sin by the name of Jesus. Walang naging problema dun sa mga munting anak sapagkat naunawaan nila na sila itinatawad sa kanilang mga kasalanan sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Also, already we have understand we can overcome the evil one by the Logos. At naunawaan din natin mabuti na tayo magtatagumpay laban sa masama sa pamamagitan ng Logos. The problem is about the fathers, diba? Because he said fathers, because you have known him who is from the beginning. Ang nagiging problema po sa buhay ng atin ay yung pananampalataya ng Ama na kung saan nakakakilala sila doon sa masimulay siya na. These fathers, they really understand and believe about the Logos. Ibig sabihin, itong mga may pananampalataya katulad ng mga ama ay ang nakakaunawa tungkol sa Logos. That's why John chapter 1 verse 1 in the beginning, diba? Also 1 John chapter 1 verse 1 also in the beginning. Let's say in the beginning. Kaya nga po mas makikita po natin kung paano sinabi doon sa 1 kabanatang 1 nasa pasimula. At yan din ang sinasabi sa unang 1 kabanatang 1 talatang 1 nasa pasimula. What is problem? What is love? We saw God has His own body, diba? Like as a form. Ano po yung nagiging problema sa atin? Ang nagiging problema sa atin bilang mga mananampalataya
ay iniisip natin na yung Ama ay meron din sariling anyo. Yeah, because Bible said God created us according to His image and likeness. Sapagkat narinig nga po natin yung sinabi na nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. That's why we saw God has His image and likeness, man's image. Kaya nga po inisip natin na yung Diyos ay katulad ng tao na meron din anyo. No, God has no image, no form. He has image. Image is Son Jesus Christ. Pero tandaan po natin, wala pong anyo ang Diyos. Meron nga po siya larawan at ang kanyang larawan ay si Jesus Cristo. Yeah, because He's omnipresent. He's all the place. He's created the heaven and earth. Sapagkat itinuring siya na dakila sa lahat ng mga kahit sa mga nilalang, sapagkat siya ay mas dakila sa lahat, sa langit at sa langit ng That's mga. why in the beginning, there's Logos. Because Father's Spirit. Kaya nga po sa sinabing sa pasimulay naroon ng Logos, ito po yung Espiritu ng Diyos na. In the Logos, there's blood of Jesus Christ as a life, At mula doon sa Logos na iwan na yung dugo ni Jesus Cristo na siya buhay. Yeah, thanks God, because Jesus Christ gave to us the Logos with His own blood. At nagpapasalamat tayo sa pagkatinigay ni Jesus Cristo sa atin ng Logos na merong kanyang sariling buhay na kanyang dugo. That's why when we believe in the Logos, we can be saved from the sin. Kaya nga po sa pamagitan ng ating pananalig sa Logos ay meron tayong kapatawaran ng kasalanan. That is First John chapter 1, di ba? Verse 7, okay, sabay-sabay. Unang 1, kabanatang 1, talatang 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, kagaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng kasalanan. If we walk in the light as He is in the light, this fellowship with Him, and then the blood of Jesus Christ clean all from our sin. Ang sinabi dito, kung tayo nagsisilakad sa liwanag na kung paano siya nasa liwanag, ay tayo nililinis na kanyang dugo ng kanyang anak na si Jesus sa lahat ng aming kasalanan. Which means, if you are not walk in the light, what problem? There's no effective of blood of Jesus. Ibig sabihin, kung di tayo lalakad sa liwanag, hindi po magkakaroon ng anong epekto sa atin ang dugo ni Cristo. This Logos is God Himself. Kaya yung Logos na yun ay ang Diyos Cristo. Where's the Logos today? In the Bible. Asan yung Logos na yun? Nandun sa Biblia. If you really accept and obey the Logos, you are in God the Father and Jesus Christ. At kung tatanggapin natin yung Logos na yun at susundin, tayo mananatili sa Ama at Jesus. Also, the God the Father Spirit and the Spirit of Christ is in you. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Ama at ang Espiritu ni Cristo ay nasa atin. When our old man died on the cross, Jesus Christ living us with Jesus Christ. The Spirit of Christ with the Logos. At kapag namatay yung ating lumang pagkatao, yung Espiritu mismo ni Cristo ay mabubuhay sa atin kasama ng Of Logos. course, if you really visit the Holy Spirit, you have already had the Spirit and Spirit of Christ with Holy Spirit. Ibig sabihin, kapag tinanggap talaga natin ang Espiritu Santo, hindi lamang ang Espiritu ng Ama, kundi ang Espiritu ni Cristo, maging ang Espiritu Santo yung nasa atin. Yeah, because in the beginning, yes, Logos. In the Logos, Jesus, His Son, and Holy Spirit in the Logos. Sapagkat kung sinasabi natin sa pasimulay naroon ng Logos, andun sa Logos na yun, naroon ang Ama, naroon din ang banal na Espiritu. 2,000 years ago, when God the Son became man, there's also Logos and also Holy Spirit with Jesus Christ. Kaya nga po 2,000 taon na nakalipas ng anak ng Diyos ay magkatawang tao, kasama niya ang Logos, maging ang Espiritu Santo. Today, where's Logos and Spirit of Christ? In the Holy Spirit. At sa kasalukuyan, naroon po nasa ang Logos at ang Espiritu ni Cristo, nasa ang Espiritu Santo. That's why if you really visit the Holy Spirit means you have the Spirit of Logos and the Spirit of Christ. Kaya nga po sa pagtanggap natin ng banal na Espiritu Santo, nasa atin ang Espiritu ng Logos at naroon din sa atin ang Espiritu ni Cristo. The Logos is God. Sapagkat yung Logos na yun ay Diyos. Hallelujah. Amen. Let's pray. Tayo yung nanalangin sa oras nito. Father, please let me understand about Logos. Idalangin natin, Ama, na maranasan natin yung tungkol sa Logos. What we have discussed 3 times against that. At tayo ay sisigaw ng, Oh my soul, overcome. At tayo ay mananalangin, Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome.
iyo. Naunawa namin ang puti at bukos sa lubos sa patigyan ay napakalaga para sa aming mga pananampalataya. Ingatan mo mabuti pa yung Diyos ang kaalaman na ito mula sa iyong mga salita, Panginoon. Ang nais namin, Panginoon, na namin pagdaig ang lubos nito, maging buhay namin ang lubos at tuloy na nagbatay ka mabuhay sa buhay ng bawat sa amin. Ang mahalaga mo na maging bukas ang puso at isipan namin lubos sa lubos namin. Tulungan mo kami, Panginoon, ang lagahan ang lubos nito sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpapagawa sa pananampalataya ng ininilala ang lubos sa buhay po namin, Panginoon. Ano man ang mangyari, ano man ang aming gagawin, ikaw lang ang Diyos, ang tigilas, ang pagpapalin na magmumula sa amin. Sa iyo lang ang aming pinagkakawala, ang aming kaisipan, sa iyo lang ang aming pinagkakawala, ang aming mga puso. Kaya ang namin, na nagdinig ay ng Diyos, ang aming mga buhay sa Diyos, aming Diyos, tulungan mo kami sa Lord, tulungan mo kami ang bago, patupad ang lahat ng kinalaman ko, para sa aming mga buhay, sa iyo lang ang namin pinagkakawala. Ikaw lamang panghilayan namin, ikaw lamang ang inalasya, tama sa amin, kasi ikaw ang namin pagkakataon at ikaw lamang ang naisip ng aming Diyos, at gagawa ka sa buhay ng Diyos sa Bisaya. Ilatan na kami mabuti ngayon, kasi ikaw ang namin pagkakataon, namin ang lahat ng ikaw sa pagkakalakan ng kabagawa, paghiwalay sa iyo, hindi ikaw ang pangkay ng lobos, at pinipili ikaw ang lobos sa pagkakas namin, at hindi ko pababayaan ang mahiwalay na pinagbukas sa lobos, at sa kawalan ng sa amin, upang patuloy kayo ang puso at isipan namin ay may sentro namin lamang, Panginoon Diyos sa iyo, at ilakay namin ang lahat, Panginoon God, na aming papagalalan, magiging katatagan at magiging katibayan po namin, Panginoon Diyos. Salamat po, tunay na napakabuti mo sa amin, sapagkat tunay na hindi pangyayang lahat at pinapaunawa mo na ikaw na logos sa pasimula ay sumasa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin na sa namin, sa pangilawaan ng pangalan mo, ikaw nawa ang nagari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at pagawain po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa may piling na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you. See you on Wednesday.